Magandang umaga sa lahat at muli po tayong magbibigay, magpapahayag at magpapagamit sa Diyos para makapagpahayag po ng kanyang mabuting balita. Sa umagang ito sa umagang ito mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko pong maintindihan ninyo na napakaganda po ng topic na ito dahil ang topic na ito ang magbibigay sa atin ng kaunawaan kung ano ang ibig sabihin ng katalinuhan at katotohanan ng ating kaligtasan. Ito po yung ating topic. Kung makikita nyo, ito po yung ating topic. At para mabasa nyong mabuti, maunawaan, inyo po yung tingnan nyo po mabuti. Mga kapatid, hindi po ibig sabihin na nabibless ka, ang pagkakaintindi nyo, isang component na yun ng salvation. Hindi po. Ang bless po, pag naramdaman nyo po yung blessing, yan po ay emotion ng tao. At ang emotion ng tao, hindi po yan requirements para sa ating kaligtasan. Marami pong ibig sabihin ng emosyon, yung maramdaman yung ikaw yung nabibless dahil nagsisimba ka, lagi ka nagsisimba, linggo-linggo nagsisimba ka. Yan din ang pagkakaunawa ko nung araw na malaki na ang points ko sa Panginoon. Sigurado maliligtas na ako, pero hindi natin naiintindihan na hindi pala required yun. Hindi pala yun ang requirements para sa ating kaligtasan. Yung mga pilontropo, maraming mga pilontropo nagbibigay kasi nararamdaman nila yun ang kanilang emotion nararamdaman niya ang pagbibigay isang indulhensya sa Panginoon para siya maligtas, pero hindi po yung requirement. Yung pong magpagawa ng simbahan, napakarami pong pastor at yung iba ay nagiging proud sila na yung naipagawa ko, yung nagawa ko 2 na, 3 na, meron doon sa ganung lugar, meron sa bayang ito, meron ganun. Akala nila malaking indulhensya na yun para sa kanilang kaligtasan sa Panginoon. Yung mga peacekeeper na gumagawa ng para maging mapayapa ang isang lugar, silang gumagawa ng lahat, sila nag-i-effort, pero akala nila malaking indulhensya na rin yun sa Panginoon, pero sa katunayan po hindi po yun ang requirement. Hindi po yan ang mga requirement niya, lahat ng binanggit ko na yan sa ating kaligtasan. So, hindi po masama yung ikaw ay magsimba linggo-linggo, hindi po masama yun. Hindi din po masama yung maging pilantropo, yung mapagbigay. Hindi din masama yung nagdo-donate ka para sa simbahan. Hindi din masama yung magpagawa ka ng simbahan kung meron ka namang pagpapagawa. Lahat ng yan po ay magagandang gawain. At talagang ikasisiya po ng mga taong nakakakita at nakakarinig, pero hindi po yun requirement. Inuulit ko, hindi po yung requirement. So, ano yung requirement kung ating pag-iisipang mabuti? Yung mga requirement, ano bang gagawin ko? Ano bang iintindihin ko? Ang requirement po ay yung pagkakaunawa natin kung ano yung sinasabi, kung ano yung salita ng Diyos na nasa Biblia, na kasi ang Biblia po may patnubay po yan may pathway po yan doon sa mga tanong natin kung paano natin makakamtan ng kaligtasan. Meron po, kaya nga lang dito ilalahad ko, tulad ng pangako ko noon, ilalahad ko sa inyo kung ano yung salitang dispensation na lagi kong binabanggit, kung ano yung salitang rightly divided na lagi kong binabanggit, kung ano yung salitang grace na lagi kong din binabanggit, at kung ano rin yung salitang mystery na lagi kong binabanggit na mayroong pagkakaiba. Iba-iba kasi doon sa Old Testament may sinasabing prophecy, dito naman sa sulat ni Pablo merong mystery na hindi na binanggit noong una na dito naman binabanggit. So
labo-labo kung titingnan natin. Kaya yung iba nalilito. Yung sinasabi nga natin, sama-sama, mix-mix yung kanilang kaalaman. Na dapat ipoporma natin ng maayos. Aayusin natin yung mga bagay na yun para maunawaan at maintindihan natin yung kaligtasan smoothly. So, sige, magsimula tayo sa isang maikling panalangin. Amang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Hinihiling ko po sa inyo na buksan niyo po ang kaisipan ng lahat na makakapanood ng video ito. Buksan niyo po yung kanilang mga puso at naway maitanim ang mga salitang ito, mga aral na ito para po sa kanilang kaligtasan. Lord, ikaw po ang kumilos para sa buhay ng bawat isa. I-bless niyo po ang bawat isa. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Sige, magsimula tayo, Knowledge and truth of salvation. Yan po. Yan. Inyong kopiyahin niya. Napakaganda po niyan. Inyo pong i-screenshot. Screenshot niyo po yan. Ito hindi po nagmumula sa tao, kundi direkta mula sa karunungan ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga prinsipyo, pamamaraan, at mga tagubilin na dapat tanggapin ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Panginoong Jesucristo ang nakikitang larawan ng Diyos. Ngunit hindi ito madaling maunawaan ng tao sapagkat sinisikap ng kaaway na hadlangan ito upang hindi maunawaan maliban sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. At kahit na ikaw ay seryoso sa Panginoon at reliyoso tulad ng sinabi ko kanina, hindi mo ito lubos na maunawaan kung hindi mo susundin ang kanyang mga tagubilin ayon sa nasusulat sa Biblia na ipinagkatiwala lamang niya kay Apostol Pablo mismo ay walang kapangyarihan upang ipinagkatiwala niya kay Apostol Pablo mismo na mismong si Apostol Pablo ay walang kapangyarihang magligtas kundi ang Panginoong Jesucristo, ang ating risen Lord Jesus Christ. Ang paniniwala si Kristo kaya namatay sa krus at muling binuhay ay para sa ikawawala ng ating kasalanan at patungo sa kabanalan. Yan po ang susi. Naalahanin mo na ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay, pagkatapos na ikatlong araw, yun po ang susi sa lahat ng ating sinasabi dito. Yan ang kaligtasan. Yan ang magandang mensahe na tulad nung nakaraang mahal na araw, yun po ang aking mensahe sa inyo. Ano po? So, ngayon, ano ang mga kaalaman at kapamaraan ito na magpapatibay ng ating kaalaman tungo sa kaligtasan? Ano yung mga kaalaman ngayon? Una, kailangang alamin natin na mayroong salitang dispensasyon. Ano ba ang dispensasyon? Dispensasyon sa salita ng Diyos ng Biblia na napakahalagang komponen sa kaunawaan ng kaligtasan. Ito yung dispensation kung hindi natin mamaya ating i-discuss yung about rightly dividing the word of truth. Pero kailangan muna natin maunawaan na mayroong dispensasyon. Yan Ano ang dispensasyon? Bakit ito yung larawang ibinigay ko? So, sige, sundan natin. Yan, ito yung dispensationalism of Paul. Itong dispensationalism of Paul, si Paul lamang po ang nakatuklas na dito sa kanyang ebanghelyo. Na ipinahayag niya din doon yung about creation. Kasi nagbabanggit din si Paul ng Old Testament yung conscience. Pero hindi po ibig sabihin nun
ang ating pong yayakapin ay kung ano yung sinasabi ng pamamaraan na method ng ating risen Lord Jesus Christ kay Paul. Yun po ang ating yayakapin. Ano po? Mayroon tinatawag na may tinatawag na innocence, conscience, human government, promise, law, grace, kingdom. Ngayon ay nasa grace tayo. Ito yung dispensationalism ni Paul. At pag sinabing dispensationalism po, ito po yung recognition ng bawat dispensation. At ang isang halimbawa ng dispensation ay katulad nito, itong sa innocence, dispensation of innocence, dispensation of conscience, dispensation of human government, dispensation of promise, dispensation of law, dispensation of grace, dispensation of the kingdom of God. Na yun po ang sinasabing dispensationalism of Paul. So, ano yung dispensation? Yun ang ating tanong kanina, para malaman natin. Kasi tulad ng sinabi ko na aking ipapaliwanag sa inyo yung salitang dispensation, yung rightly dividing the word of truth, yung grace, at saka yung mystery. Yan, dispensation. Ang dispensation ay paraan ng Diyos sa pamamahala ng kanyang plano sa isang partikular na panahon. Kung paano siya nagbibigay ng mga tagubilin, nagpapahayag ng katotohanan at nakikitungo sa mga tao sa isang partikular na panahon. So, ang dispensation po ay ganyan ang ibig sabihin. Hindi po ang dispensation tulad ng sinasabi ng iba, naku yan, bago na ng mga denomination, bago na ng religion. Hindi. Dispensation, yan po ang ibig sabihin ng dispensation na dapat nating unawain. Sa mga sulat ni Pablo, ang dispensation ay nangangahulugan na ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng biyaya, hindi ng kautusan, at inililigtas ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo, bukod sa mga gawa. Yan po, hindi katulad ng nasa batas. Sa batas, kailangan gumawa ka. Pero itong biyaya na binibigay ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng revelation niya kay Apostol Pablo na ipinapahayag naman sa atin ni Apostol Pablo, yung pong biyaya. Doon po tayo naligtas sa biyaya. Yan po. Ang dispensation ay ang paraan ng pagsasakatuparan ng Diyos ng kanyang plano sa isang partikular na panahon. At ngayon, ano ngayon? Ngayon, ano ang dispensation? Ngayon ay ang dispensation ng biyaya. Kaya marami nagsasalita ng mga pastor na magliligtas sa inyo biyaya. Tama po yun. Dumadaan sila doon sa sulat na yun ni Pablo, ginagawa nilang topic. Kaya lang, minimix pa rin nila, sinasama pa rin nila na yung kaligtasan doon sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa panahon ng kanyang earthly ministry na kung saan ay sakupuyo ng tinatawag na dispensation of the kingdom of God. At ang dispensation of the kingdom of God na tulad ng binabanggit ko sa inyo, yan, balikan natin yung mga picture. Yan. Itong parting ito, dito po sa law, law ito yan, the kingdom of earth. Na-postpone po yan dito sa atin, sa grace, dito sa biyaya, at i-resume po uli yan. Pagkatapos nitong grace, pag tayo po na-rapture, ito po, yung rapture, i-rapture po tayo dito. Pagkatapos po ng rapture na yan, ibabalik po, i-resume uli yung dispensation of the kingdom of God. Yan po ang ibig sabihin niyan. Yan. So, yung binanggit ko, na itong panahon ngayon ay naroon tayo sa dispensation of grace. So, ano yun? Unawain natin mabuti. Yung simple meaning of grace as Apostle Paul intended to it, ang ibig pong sabihin na ang biyaya ay ang malayang pagbibigay sa atin ng Diyos sa mga bagay na hindi nararapat sa atin dahil sa mga nagawa na ni Kristo. Grace is God free.
freely giving what we do not deserve because of what Christ has already done. Yun po yung dispensation ng biyaya. Yung malayang pagbibigay sa atin ng Diyos sa mga bagay na hindi nararapat sa atin, ibinibigay naman sa atin dahil sa mga nagawa na ni Kristo. Ano yung nagawa na ni Kristo? Yung kanyang ginawa sa krus. Yung kanyang kamatayan sa krus. Yun ang nagsalba sa atin. Yun ang tinatawag na biyaya. Na kapag yun sinampalatayanan mo, na pinanaywalaan mo, na kaya ka naligtas sa iyong mga kasalanang ginawa, ay dahil sa kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, ikaw ay muli ding mabubuhay. Yun po ang ibig sabihin noon. Ito po yung yung in a very understandable term, sabi po dito ay yun daw pong grace hindi mo pinagtatrabahuhan. Ito po yun, Hindi mo binabayaran at hindi mo pinapatunayan na karapat-dapat ka para dito. So, lahat po yun ay wala. Wala kang dapat na patunayan na ikaw ay karapat-dapat na maligtas, kundi sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos, sa pagbibigay lamang ng Diyos. Kahit na, yung sinabi ko kanina, kahit na mag-donate ka ng isang damakmak na kwarta, kahit na ikaw magpagawa ng lahat ng bansa, pagawan mo na ng simbahan, ikaw ay maging palabigay, ikaw ay maging peacekeeper, hindi po yun. Ang magliligtas din sa iyo yung Panginoon din dahil sa kanyang biyaya. Hindi yun, wala yun, that filthy rags lang yan sa harapan ng Panginoon. Yung lahat ng mga gawin. Hindi ko sinasabing yun ay masama. Maganda po yung gawain, pero hindi po yung requirements. Wala makakakuha ng requirements sa Panginoon, yung gagawa ka, yung mag-iisip ka ng paraan para maging ligtas ka, makapasa ka sa kanya requirement. Wala. Ang Panginoon lang ang magbibigay sa iyo kung anong dapat ibigay sa iyo ng Panginoon. Ililigtas kita. Paniwalaan mo itong ginawa ng anak kong si Panginoon Jesucristo sa krus. Ang aking bugtong na anak, ang larawan ko. Larawan ng Diyos yan, ang Panginoon Jesucristo. Na ang Panginoon Jesucristo ay Diyos din mismo, totoo. Kasi ang Diyos ay may 3 persona na hindi pinapaniwala ng iba. Kapag ikaw ay hindi naniwala doon, may hirapan mo maintindihan ito. Ito sinasabi ko. Magiging lisya ito sa iyo. So, yan For by grace you saved through faith, not of works. Ito ay free, not both of works. Ito ay secure, not lost by failure. Hindi mo ito masasabing excuse me, hindi mo ito masasabing ko na nakawala sa akin dahil ng aking failure, ng aking pagkakamali. No. Given to each believer in Christ. Personal po ito na ibinibigay sa lahat ng mananampalataya ni Kristo. So, what Paul wanted believers to understand. So, ganyan po, Ang biyaya ay hindi lamang pagpapatawad, ito ay isang bagong katayuan, anyo sa harap ng Diyos. Yung palang ibig sabihin. Yung pala standing ng grace sa harap ng Panginoon, Ang salitang biyaya ay lumilitaw na 245 times sa buong Biblia na nakakalat sa lumang tipan at bagong tipan. Ang mga paglitaw na ito na makikita sa 245 na beses na ito na magkakaibang talata, bagamat maraming ulit na nababanggit ang salitang biyaya sa Biblia. Paano? Ito po ang tanong. Paano matutukoy ng isang tao ang tunay na kahulugan ng biyaya na nagdadala ng kaligtasan? Kasi maraming biyaya ang binanggit sa grace. Maraming grace ang binanggit sa buong Biblia. 245 times in the whole
Bible po yan. The Book of Bible. Ay, paano natin malalaman na meron palang biyaya na siyang patnubay at siyang magtuturo sa atin kung paano tayo maliligtas? Kung hindi ninyo alam kung paano basahin o gamitin ng tama ang salita ng Diyos, ano mga paraan ang dapat nating gawin upang maunawaan ang wasto? So may mga method, anong paraan para maunawaan natin na ito palang grace na ito yung binabanggit para sa aking kaligtasan. Ito palang grace na ito yung binabanggit no sa lumang tipan, hindi pala ito yung para sa ating kaligtasan. So ganun po, kailangan dapat nating iwasto yung ating pagbabasa ng ating Biblia, yung ating pag-aaral ng Biblia, dapat natin pong iwawasto. Kaya meron salitang ganito tingnan nyo, basahin ko sa Bible. Yan. Meron ganitong, sa Romans 10:17, binabanggit po dito, yan So, Romans 10:17 so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Basahin natin sa Tagalog. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pakikinig at pagbabasa parehas po yan. Sa ating pag-aaral, nakikinig tayo sa mga nagsasalita sa unahan, doon lalago ang ating Biblia. Ngayon, dapat yung nagsasalita sa unahan, sa harapan ninyo, dapat yung kanyang binabasa ay tama. Kasi yun nga kaya nga sabi ko, dapat nating iwasto Kung ang pastor hindi nakatama doon sa kanyang binabasa, marami ang kanyang ibinubulid doon sa hindi kaligtasan. Hindi ko naman sinasabi sa inyo kayo pupunta sa impyerno. Ang ibig ko lang sabihin, yung pastor na hindi nakakaunawa nito at magsasalita sa inyong harapan na inyong papaniwalaan, hindi kayo inililisya doon sa tamang pamamaraan para maintindihan nyo yung kaligtasan. Yung pong ibig ko sabihin. At malaki po ang pananagutan ng mga pastor, ng mga leader na simbahan na hindi ito naunawaan. Na ang kanilang ibinibigay na pahayag ay iba kaysa sa rito. Marami pong mga topic na dapat natin maintindihan, pero hindi na po natin dapat isama dito dahil hahaba ang ating diskusyon. So, ganun po ang ibig ko sabihin. Kaya malaki ang pananagutan ng isang pastor kung mali ang kanyang sinasabi. Kaya nga dapat nating iwasto Ano yun? Sige, pagpatuloy natin. Paano matutukoy ng isang tao ang tunay na kahulugan ng biyaya na nagdadala ng kaligtasan kung hindi niya alam kung paano basahin o gamitin ng tama ang salita ng Diyos? Anong paraan ang dapat natin gamitin upang maunawaan ito ng wasto? Yan. Dito tayo pupunta. Dito na yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito na yung rightly dividing the word of truth na sinasabi ng iba. Bago na naman yan denomination, bago na naman yan sinaman. Hindi po. Ito po'y method, ito po'y pamamaraan para maunawaan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia ukol doon sa ating kaligtasan. Ating aayusin ang ating pagkakaunawa at pagkakaintindi. Hindi po masama yung magbasa ng lumang tipan, lalo na yung yung mga istorya, yung mga story. Nagbabasa po ako noon, yung Joseph the Dreamer, yung Samson and Delilah. Binabasa ko po yan. Yung Book of Esther, Ruth, binabasa ko po yan. Dahil napakaganda po yan Napakaganda po yan para maunawaan dahil yan isalita din ng Diyos banal. Pero hindi po yun ang ibig sabihin kung magbabasa ka ng ganun at yun yayakapin mo, yun magliligtas sa iyo. Hindi po. Iba po yung ibinibigay na requirement ng Panginoon para tayo maligtas. Kaya nga tayo po'y dumadaan ko dito sa ating pag-aaral para ating pong maunawaan. Yan po. Yan. Tingnan makikita natin dyan Yan yung time pass, yan para sa Israel, para sa batas at sa propesya. Tapos yung cross, at ngayon, yung church, pag sinabing church, ito yung grace.
Ito yung body of Christ. Pag sinabing church, body of Christ. Ito yung before of the cross. Ito naman yung after the cross. Pagkatapos po natin dito, ito sa gitnang ito, yan yung may araw na yan Sa gitnang ito, pagkatapos po ng programang ito, may katapusan po itong programang ito. Nung una, itong time pass. Pero natapos yan kasi lumitaw ito. Lumitaw ito, itong gitna, itong the church. Itong church, ito yung body of Christ. Na dapat ng lahat ng tawag sa mga mananampalatayang Kristiyano, dapat tatawagin body of Christ. Pero hindi po. Kasi yung iba proud silang, ay, ako Baptist. Ay, ako Protestant. Ay, ako Katoliko. Ay, ako Iglesia ni Cristo. Ay, ako ganito. Saksi. Hindi po ganun dapat. Dapat sa panahong ito, iisa lamang po ang tawag sa isang mananampalataya, ang body of Christ, member of the body of Christ. At yan po ang ililigtas ng ating risen Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang revelasyon sa ebanghelyo na pinagkatiwala kay Apostol Pablo na ipinapahayag naman sa atin. Yan po magliligtas sa atin sa panahong ito. Pero hindi po masama ang magbasa ng Old Testament, lalo-lalo na yung mga history. Nagbabasa din ako ng Literature of Israel, yung Psalm. At saka yung Proverbs. Nagbabasa din po ako ng ganyan, pero hindi ko po yun niyayakap dahil ang requirement ng Panginoon Diyos itong revelasyon niya kay Apostol Pablo. Dito po sa sinasabing ito sa gitnang ito. At pagkatapos po nito, may katapusan po din ito katulad na nangyari dito, nang biglang sumulpot ito. Itong tinatawag na mystery. Pamaya ating pag-uusapan yung mystery. Biglang sumulpot ito. Pagkatapos po nito, tayo mararapture. Darating po yung time to come. Maghihirap po ng 7 taon. Diyan, bago magkameron ng second coming. 7 years mo nang iintayin. Tulad ng sinasabi sa propesiya ni Propeta Daniel. Nagbabasa din ako ng Old Testament para sa ikaunawa na kung ano mangyayari sa mundo. Nagbabasa din po ako niyan. Sa Daniel 9, chapter 9, basahin niyo po lahat yun. At doon yung sinasabi kong 7 years na mangyayari bago dumating yung second coming. So, yan po, naintindihan na natin yan. Ano po? Yan. Yan ang ibig sabihin po ng rightly dividing the word of truth. Yung unang-una, yung binanggit ko kanina, yung time pass, ito yung mga karakter, Israel, ano yung kanilang ginaganap noon, law, batas, kung ano yung sinabi ni Moses na siyang inaada pa rin ngayon. Pilit na isinasama ng ibang mga pastor sa kanilang mga pagpapahayag, mga mensahe, pero hindi na po yun nararapat dahil tayo nga ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Na tulad ng aking binanggit kanina, yan law, tsaka yung prophecy. Kasi noon lahat po nabubuo dahil doon sa prophecy dito o kung ano yung binabanggit, nangyayari po yung sinasabi. At meron pang propesya sa darating pang panahon. Pero hindi nila na-prophesy yung pangyayari ngayon dahil ito mystery. Itong sa ating ito. Hindi nila na banggit ng mga propeta, na kahit sinong propeta, basahin nyo po sa Old Testament. Walang nakapagbanggit doon sa ginawa at ginampanan ng ating Apostol Pablo. Wala po. Kasi nga, mystery yan. Sumulpot yan. At sino si Apostol Pablo kung ating pong tutuusin? Siya po yung isang nagpapatupad ng prophecy dahil siya po ay isang Pariseo. Ang kanya pong relihiyon ng panahon na yun ay Judaism na taga-sunod ng batas. Master niya ang batas, pero bakit sa kanya pinagkaloob ng Diyos? Siya yung lumulupig doon sa mga alagad ng Diyos, sa alagad ni Kristo. Kasi hindi niya pinaniniwalaan si Kristo na Misaya Siya yung nagpapakulong, nagpapapatay. Pero nung siya hinipo ng Diyos, sa kanya pinagkatiwala ang kanyang revelasyong ito na magliligtas sa sambayanan ng mga hintil at ng mga Hudyong naniniwala. So, yan po. Sige, ating pagpatuloy, yan po.
yung prophecy spoken since the world began, Acts 3:21, before the cross. Before the cross yan. Yung but now, ito ngayon, yung nangyayari ngayon. The church, the body of Christ. Ito, grace, mystery revealed through false epistles, dispensation of grace. Yan. Yung time to come, it's sa Romans 11:25, kingdom, earthly reign of Christ, second coming, Christ returns. Ito yung sinasabi kong second coming, restoration, ages to come, promises fulfilled after the cross. After the cross ito. Itong nangyayari sa ating ito, after the cross din. Pero yung mangyayari din sa darating na panahon, ibig sabihin, after the cross din. Pero ibang dispensation. Yun po. Kaya dapat maging maingat tayo. Ito pong aking sinasabing, hindi po ito bagong reliyon. Inaayos lang po natin ng tama yung kung ano yung inilalahad ng Biblia. Yung iba, ang tawag sa katulad namin, kami daw yung mga tawag dito, mga progressive, kung ano pa, marami. Ano yun? About Greece, marami po. Marami mga binabanggit sa amin tungkol na sa mga grace believer. Marami iba-ibang ori na hindi na namin pinapatulan. Pero hindi nila alam na dapat tayo lahat ay body of Christ. Hindi nila yung masyadong dumadaan lang sa kanilang isipan yung body of Christ sa puso nila, pero ang nananaig pa rin sa kanila, ang kanilang itinatas, yung kanilang denomination. Kung ano yung denomination nila, yun ang kanilang parang ibinabandera nila yun. So, yan. Naintindihan nyo na yan. Yan, Ang ibig sabihin ng wastong paghahati, ito yung rightly dividing the word of truth, ay ang wastong paghawak, paggamit ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala kung para kanino isinulat ang isang sipi, sa anong panahon, at para sa anong layunin. Kaya hindi natin pinaghahalo-halo ang mga tagubiling ibinibigay ng Diyos sa iba't ibang tao, sa iba't ibang panahon. Kaya hindi natin dapat pagsama-samahin Sinasabi nila, meron sinasabi, yung seek ye the kingdom of God. Mayroong verse na yun, nung araw sa ulo ko yun. Nung ako nasa denomination pa rin, ako yung naging pastor din ako, yun ang lagi ko din binabanggit. Sige, first, kailangan magsimba muna kayo. Ganyan, ginagamit ko yun para mahikayat mo yung tao na magsimba. Pero yung pala hindi para sa atin, kundi para sa mga Israel. Nung panahon ng una, nung nabubuhay pang ating Panginoon Jesucristo. Para yan doon. Hindi yan para ngayon. Iba yung para ngayon. Na siyang ating patnubay para tayo maligtas. Yan Kaya hindi natin pinaghalo-halo. Kaya wag natin paghalo-haluin ang lahat na nasa Biblia. Hindi yun lahat ay para sa atin. Yan 2 Timothy 2:15. Yan rightly dividing the word of truth. In very simple terms, rightly dividing means putting Bible truth in the right place. Napakaliwanag po niya, What it does not mean, it does not mean cutting the Bible into pieces. Nga naman, hindi naman paghahati-hatiin yan. It does not mean choosing verses we like. Yung gusto lang natin na yun lang ang ating babasahin at yun na din ang ating imimensahe. It does not mean ignoring parts of Scripture. Yung ibang Scripture na parang hindi mo gusto dahil matatamaan kung ano yung kahinaan mo, hindi mo binabanggit. Nilalampasan mo, hindi po ganun. Yun ang pong ibig sabihin. It does not mean ang rightly dividing. Yan what it does mean, easy to grasp, yung madali nating intindihin. Easy to grasp. Yan Itong Israel, hindi po natin pwedeng isama sa church. Pag sinabing church, ito po yung body of Christ. Hindi po sila magkasama. Magkabukod po yan.
Meron pong para sa Israel at meron din pong para sa church, sa body of Christ. Yung law at grace, hindi din po pwedeng pagsamahin. Hanggat hindi nyo po ito naiintindihan, mga kapatid, yung mga nagkiklaim na sila ay grace, at hindi nyo ito naiintindihan, wala pa rin po kayo sa grace. Hindi po ito panunuligsa, hindi po ito pagpuna, kundi po ito gali sa aking puso dahil mahal ko kayo. Wala pa rin kayo sa grace. Hanggat hindi nyo ito naiintindihan, mga kapatid, intindihin nyo po itong mabuti. Para kung ito'y naiintindihan nyo, hindi po masama na pag-aralan natin yung kingdom promises. Hindi po masama yun. Yun po ay banal na salita ng Diyos, pero wag yun ang ating yayakapin para sa ating kaligtasan. Na doon natin ikukonclude yung ating mensahe. Napakalayo. Maililigaw natin yung ating kongregasyon, yung ating listener. Tayo ang nagliligaw at malaki ang ating pananagutan bilang leader ng simbahan, bilang pastor. Kaya po ganun, Yan Hindi po yun, yung kingdom promises at saka yung church blessings, hindi po natin yung pwedeng pagsamahin. Ito yung everyday illustration natin, mga kapatid. Yung ating everyday illustration, ito yung pang-araw-araw na kumbaga ay nangyayari sa ating pamumuhay. Ito yung napakaganda illustration. Just like medicine's instruction. You must give the right medicine to the right person at the right time. Hindi po natin pwedeng bigyan ng paracetamol yung isang pasyente na nag-ELBM na nagtatae. Yung ba ang tamang gamot doon? Sige nga, yan ang pinaka-simple everyday illustration para sa mga tagapakinig na nagpapatuloy na makinig dito. Pwede ba nating ibigay yun, yung gamot na yun? Yung paracetamol sa nag-ELBM? Wrong medicine, even if real, kahit na ito'y real, kahit na ito'y legit, kahit na ito'y hindi fake na medicine, kung ibibigay mo dun sa maling symptoms ng sakit ng tao, hindi din po ito makakagaling. Bibigay mo yung may sakit-sakit ng gamot na pang TB. Tingnan nga natin kung yung may sakit-sakit ni igagaling. Yung pong ibig sabihin nito. Napakadali pong intindihin, mga kapatid. Kaya lang yung iba, litong-lito. Katulad ng aking introduction kanina, hindi ito madaling maintindihan ng tao dahil hinahadlangan, pinipilit pong hadlangan ng kaaway ng dyablo ni Satanas. Ulitin ko ulit ito ito'y lagi kong binabanggit sa aking mga mensahe, sa aking mga pinapahayag na mensahe sa inyo. Babanggitin ko ulit sa inyo ngayon. Ito basahin natin yung 2 Corinthians 4:3. Magsimula tayo sa 4:3 sa Tagalog na para maintindihan natin. 2 Corinthians 4:3 hanggang 4:4. Sabi dito, at kahit ang aming ebanghelyo, ito yung ebanghelyong sinasabi ni Pablo. Ang nagsasalita nito si Pablo. Kahit yung aming ebanghelyo. Ano ba yung ebanghelyo ni Pablo? Galing din yung sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating risen Lord Jesus Christ. Siya yung nag-reveal sa kanya. Ano yung sinasabi dito? At kahit sa aming ebanghelyo na natatalokbungan pa, ito ay may talokbong lamang sa mga napapahamak. Biro nyo, yung mga napapahamak, masakit itong marinig ng mga hindi nakakaunawa nito. Napakasakit nito. Ay mapapahamak. Ituloy natin doon sa kasunod na verse sa 2 Corinthians 4:4. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng salibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Ay marami nagkiklaim na sila believer din, mananampalataya, pero hindi nila ito alam. Ibig sabihin, binubulag ng Diyos, tinatalokbungan ng Diyos ng salibutang ito ang kanilang pag-iisip, ang kanilang mga puso para hindi ito maunawaan. Sa kanilang kalagayan, binubulag ng Diyos ng salibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag. Upang hindi nila makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang kalarawan ng Diyos. Hinahadlangan tayo ng kaaway, mga kapatid.
Huwag tayong magpagamit sa kaaway. Huwag tayong sumunod sa kaaway. Intindihin niyo itong sinasabi kong ito. Ito ang magliligtas sa inyo. Hindi kayo kayang iligtas ng inyong denomination. Kung kayo man i-baptist, kung kayo man i-Pentecostal, kung kayo may Katoliko, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, hindi kayo maililigtas. Kasi kung yun pa rin ang patuloy ninyong uunawain, alisin nyo na lamang yung sulat ni Pablo sa inyong Biblia. Huwag nyo nang pakinggan. Kung hindi pa rin nyo ito pakikinggan, huwag nyo na, alisin nyo na. Inyo nang gupitin yung inyong Bible simula sa Romans, 13 book yun, marami-rami din yun. Gugupitin nyo na simula sa Romans hanggang Pilimon. Gupitin nyo na lang. Kung hindi nyo pa rin ito papaniwalaan, kung papaniwalaan nyo pa rin yung sinasabi ng inyong mga ministro, ng inyong mga pastor, ng kung ano-anong leader ng simbahan, kung yun pa rin ang susundin nyo, alisin nyo na. At sabihin nyo sa inyong isipan na sinungaling si Pablo. Si Pablo hindi totoong tao. Kasi lahat ito, galing po ito sa sulat ni Pablo na pahayag ng ating risen Lord Jesus Christ. Kung hindi nyo ito papaniwalaan, gupitin nyo na lamang yun yung Biblia. Kung patuloy pa rin magiging matigas ang inyong isipan at ang inyong puso, kayo ay natatalokbungan ng kaaway para hindi nyo ito maunawaan. At tulad ng sinasabi ko, kung hindi nyo ito papakinggan, hindi nyo po ito iisipin, hindi bibigyan ng panahon, alisin nyo na lamang yung Ebanghelyo ni Pablo. Para wala na kayong balakid. Tuloy-tuloy na kayo doon sa inyong ginagampanan sa buhay. At doon nyo na lamang maintindihan pagharap natin sa Panginoon kung ang sinasabi ko'y mali o totoo. Pagharap natin, pag tayo namatay na, kinuha na tayo ng Diyos, haharap tayo. Ang dami pong mga malalaking denomination na ang comment kay Pablo ay sinungaling si Pablo. Nakakarimarim pakinggan. Kaya nga sabi ko, alisin na lamang. Huwag na kayong gumamit doon sa sulat ni Pablo. Alisin nyo na lamang lahat yun. At huwag nyo nang daanan. Sige, pagpatuloy po natin talagang pag minsan nadadala din tayo. Ano po? Yan po. Yan. Ito po yung patuloy po natin. One sentence summary for listeners. Rightly dividing is understanding God's word the way God intended it to be understood without confusion. Ito po mahirap eh. Dali lang po. Inaadlangan din tayo ng kaaway na pagsalita. So, ang wastong paghahati po at ang pag-unawa sa salita ng Diyos sa paraang nilalayan ng Diyos na maunawaan ito ng walang kalituhan, ito yung sinasabi dito sa 2 Timothy 2:15, ang tamang paghahati ay ang pag-unawa sa salita ng Diyos ayon sa layunin ng Diyos mismo ng walang kalituhan. Ito, to grasp this method, upang maunawaan ang pamamarang ito, dapat mong matutunan pumasok sa kaalaman ng banal na misteryo. Ito na yung sinasabi ko kanina, divine mystery. Yung mystery, dapat natin malaman. Kapag ito'y malalaman natin, madadagdagan pa yung ating mabubuo sa ating isipan na ito pala'y misteryo, makapangyarihan pala ito. Na talagang nilayo ng Diyos para ibigay sa atin. Hiwaga ito, hiwaga. Yan, Ito yung divine mystery, Ito yung law fulfilled, na fulfilled na yung batas.
Ito naman, sumunod yung body of Christ. Tapos ito na yung false epistle na sinasabi ko kanina. Kung hindi nyo ito paniniwan, alisin nyo na yung false epistle, yung 13 libro ni Pablo. Huwag nyo na yung daanan. Magpatuloy na lang kayo doon sa ano at hayaan nyo na lang na patuloy kayong talukbungan ng kaaway ang inyong isipan para hindi nyo makita yung liwanag ng ebanghelyo na yung nagniningning ng ebanghelyong ibinigay ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng ating Apostol Pablo. Hayaan nyo na. Pero hayaan nyo na rin na patuloy kayong talukbungan ng kaaway para mabulag tayo sa katotohanan. The Gospel of Grace, tapos ito yung Heavenly Hope. Saan ang punta natin? Sa langit. Heavenly Hope ito eh. Yan o. Ito yung passage eh. Bago natin buksan yung passage, inihayag ni Pablo ang isang banal na hiwaga. Ang kasalukuyang spiritual na pagkabulag ng Israel ay pansamantala lamang. Kaya nga sandali lamang ito eh. I-grasp na natin pero 2,000 years na, 2,000 taon na ang nakakaraan pero hindi pa tayo nararapture, hindi pa natatapos. Ibig sabihin, kulang pa yung bilang ng mga hintil para isama. Kulang pa yung membro ng body of Christ para marapture. Kaya, saan pa kayo? Ihanda nyo na inyong sarili para maging member ng body of Christ. Para mahusto na yung bilang. Ito ibabalik uli ang pagliligtas sa Israel. Kaya yung mga matitirang Pilipino, yung mga matitirang Amerikano, yung lahat ng, yung mga non-Jewish people, matitira yan, kailangan naman kakabit na kayo sa Israel. Ibig sabihin, magpapakonvert na kayo. Wala na, tapos na yung kay Pablo, tapos na yung rapture eh. Kaya doon sa second coming, kung kayo matitira, dahil yung 7 years na tribulation, saksakan po ng hirap yun, marami ang mamamatay, ay kung kayo matira, kung kayo pinalad na matira, yun, magpa-convert na kayo sa Israel. Yakapin nyo na yung ginagawa nyo ngayon. Kung ano yung gusto nyo mangyari ngayon, na ano, yung pa rin ang inyong paniniwala, yakapin nyo na yun at magpa-convert na kayo biglang isang Israel. Yung meron ng merong denomination na nagtuturo ng spiritual Israel. Naku po, wag po kayong doon. Nililigaw po kayo doon. Wala po 'yun. Spiritual Israel. Hanggat hindi kayo nako-convert na Israel, hindi po kayo pwedeng iligtas sa pamamagitan ng pagliligtas sa Israel. At mangyayari lang naman po yan pagkatapos ng programang ito, ng Dispensation of Grace. Kaya nga yun yung grace, ibiyaya lamang. Pag sinabing spiritual Israel, susunod ka sa mga batas. Hindi ngayon panahon ng batas. Gumagawa tayo ng mabuti, tayong mga grace believer, tayong body of Christ, sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo na yun nasa puso natin. Kaya kahit hindi tayo sumunod sa batas, gumagawa tayo ng mabuti. Sa kautusan ng Panginoon, nasusunod natin yun. Hindi yun sa pamamagitan ng pagsunod ng ating sariling kakayahan, kundi doon sa nasa atin ang Panginoong Jesucristo, ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo na siyang nag-uudyok sa atin na gumawa ng mabuti. Masunod ang batas ng Diyos. Ang pansamantala lamang, yung pagkabulag na Israel, kasi matitigas ang ulo ng mga Israel. Yung pagkabulag na Israel ay pansamantala lamang. At ang Diyos ay may plano sa hinaharap upang iligtas ang buong Israel. Pagkatapos nito, ililigtas na ng Diyos ang buong Israel. Ngayon, i-discuss na natin itong verse na ito. Mali. Yan. Itong verse na ito, Romans 11:25-26. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceits, that blindness in parts is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in, and so all Israel shall be saved. Ililigtas lahat ng mga Israelita. Aalisin na ang kanilang kasalanan. Hindi naman nila maalis-alis yung kanilang kasalanan eh.
Kapag natapos na ito, dahil gustong to pa rin ng ating Diyos, yung pangako niya doon sa mga patriarka ng mga Israelita, yung mga pinangako kay Abraham, yung mga pinangako sa lahat, kay Moses, yung lahat ng pinangako ngayon, ibabalik ng Diyos at aalisin na ang kasalanan ng mga Israelita. Yung mga matitirang remnant, full na yun. Full na. At pagkatapos ng ng rapture, di mapupul na yun. Sila na ililigtas, aalisin na yung kasalanan sa mga Israelita. Ngayon matitigas ang ulo ng Israelita dahil hindi sila naniniwalang si Kristo ang Mesaya. Matitigas ang kanilang mga ulo. Ngayon ang gagawin, pag tayo na rapture na, ibabalik na yun. Itatanim na yun sa kanilang puso. Makapangyarihan ng Diyos, kaya niyang gawin yun. Gagawin yun ng Diyos, aalisin ang kanilang kasalanan, at yan ang magtuturo doon naman sa ibang nasyon. Kaya marami ang mako-convert. Yun ang sinasabi ko kanina, na mako-convert, mapapasama kayo doon sa second coming kung kayo ay papalaring maligtas sa 7 years tribulation. Yan. Pagpatuloy natin, This mystery. Ang misteryong ito ay pinahayag lamang sa mga miyembro ng katawan ni Kristo. Ito yung body of Christ, sa mga member ng body of Christ na tanging ang tatanggap ng ipinangakong kaligtasan sa araw ng rapture, na naiba sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo kung kailan ang pinangakong kaligtasan ay ibinigay sa Israel. Yun ang second coming. Kaya magkabukod po yung kaligtasan ng rapture at kaligtasan ng second coming. The mystery revealed to the body of Christ. Ito, ang hiwaga na tumutukoy sa isang katotohanan hindi na ihayag noon ay ngayon ay pinaalam na sa body of Christ. Ito yung partial blindness. Nangangahulugan ito na bilang isang bansa, ang Israel ay bahagyang nabulag sa espiritual na tinanggihan ang Misayas. Tapos yung ito, until the fullness of Gentiles to come, kasalukuyang binubuo ng Diyos ang katawan ni Kristo. Yun tayo yun, mga Gentiles tayo, binubuo tayo. Hindi pa tayo kompleto na binubuo ng mga Hudyo at Hintil. Yung mga Hudyo ding mapapasama din na maniniwala din dito sa sinasabi ng ating Apostol Pablo, makakasama po yun na maliligtas. Ngunit pangunahin na ang mga Hintil sa panahon ng dispensasyong ito. Kaya pero tayo ang priority, tayo mga Hintil. Kumbaga, yung mga Hudyo, kung sino lang, kasi nga matitigas ang ulo nila, kung sino lamang yung maniniwala doon sa sinasabi ni Pablo, dahil hindi nga nila din pinapaniwalaan si Pablo Bukod doon sa turo ng Misaya na na hindi sila naniniwala. Hindi din sila naniniwala kay Pablo. Kasi nga, matitigas ang kanila mga ulo. Hanggang ngayon, sinusunod pa rin nila yung Judaism. Pero meron na rin naniwala, pero kakaunti. Doon sa katulad doon kay Prophet Stephen. Si Propeta Stephen ay pinatay. Napatay si Propeta. Ang kanyang sinasabi ay yung Misaya, kanyang doon, mensahe, pero hindi pa rin siya pinaniwalaan ng ibang mga Hudyo. Kaya hanggang ngayon matigas pa ang ulo ng ibang mga Hudyo, kaya hindi pa sila nakukompleto. Pero aalisin ang kanilang mga kasalanan. Yan po ang pangako ng Diyos. Ito yung lesson. Kaya doon sa mga nabubulagan, yung mga nagmi-mix-mix na mga aral sa Biblia, tapos binibigay nila mensahe. Ito yung mga lessons Ito yung lessons for the body of Christ. Ito, lesson for the body of Christ. Ito, nabanggit na natin. Ay, ito pala, yan. Lessons for the body of Christ. Humility. Ito,
Humility, una humility. Ang mga mananampalatayang hintil ay binabalaan na huwag maging mayabang o marunong sa kanilang sariling mga haka. Makikita natin yan sa Romans 14:25. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, hindi ng merito. Oo. Gratitude and vigilance. Ito. Gratitude and vigilance. Ang katawan ni Kristo ay umiiral sa isang natatanging panahon ng pagpapala ng mga hintil. Dapat nitong pukawin ang pasasalamat at ang pakiramdam ng misyon. Kaya ako ginagawa ito parang misyon ko na ito Kaya pukawin natin. Lagi ako nagpapasalamat. Sabi ko, Panginoon, sa umaga, maraming salamat po, Panginoon, dahil naunawaan ko itong hiwagang ito, itong mystery na ito. Naunawaan ko ito. Itong dispensation of grace. Naunawaan ko ito. Itong rightly dividing. Naunawaan ko itong dispensation. Kaya yan, laki kong pasasalamat sa Panginoon. Yung ibang mga nakatuon sa material na bagay. Kahit na sila yung mga Kristiyano pa rin, nakatuon pa rin. Nawawala sa kanila yung puso, yung pag-ibig sa kapwa. Nililibak pa nila yung mga taong nagkakamali. Nagkamali ka na nga, sisisihin ka pa. Yun ang hindi maganda, mga kapatid. Kaya maging mapagpakumbaba po tayo. Maging tayo mapagpasalamat at maging matapang tayo. Dapat tayo magkameron ng damdamin sa misyon. Ito na lang kasi ako. Salat po ako sa salapi. Salat din ako sa lakas. Dahil ako ay PWD po ako. Mahina po ang aking katawan. Kaya dito na lamang ko dinadaan sa ganito. Kasi social media naman po ito Kaya nga lang, ang ginagawa ng kaaway talagang nung unang kong nagbibigay ng ganito, nag-i-air ng ganito, ang dami nakikinig pero mga kaibigan ko. Pero ngayon, habang tumatagal, kumukunti po ng kumukunti. Kaya mga kapatid, dapat po nating tumindig, maging matapang tayo. Hindi ako nawawala ng pag-asa kahit na kukunti na nakikinig. Patuloy pa rin ako dahil darating ang araw na pag napuno na po yan, magsisisi kayo. Sayang kung ako'y nakinig kay Kuya Nato, kung ako'y nakinig kay Pastor Nato, kung nakinig ako kay Manong Nato, di sana kasama din pala ako sa rapture. Sarap po ng buhay sa rapture. Mauna po tayo na maliligtas bago sa Israel. Kaya saan pa kayo? Yan Hope in God's faithfulness. Ang mga pangako ng Diyos sa Israel ay hindi na papawalang bisa. Kung siya ay tapat sa mga ito, siya rin ay nagiging tapat din sa ating body of Christ. Kung tapat siya sa Israel dahil susundin niya yung pangako niya sa mga ama ng Israel, sa mga magulang ng Israel na pinangakuan niya na dadalhin nga doon sa sinasabing kaharian. Gagawin pa rin niya kahit matitigas ang ulo. Kaya kung gano'n siya katapat doon, gano'n din siya katapat sa atin, sa ating body of Christ. Bigyan natin ng halaga ito salita ni Pablo. Bakit pa rin tayo magiging matigas ang ulo? At hindi natin ito papansinin. Pinagsasama-sama natin yung salita ng Old Testament at saka itong kay Pablo, sinasama-sama natin na ipinapangaral. Hindi po yun dapat. Ang para sa kaligtasan ng tao sa panahon ito ay ang kung ano lamang ang pinahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Apostol Pablo. Yun lamang po. At ito namang lesson sa Israel. Ito, tandaan nyo ito para hindi kayo magkameron kayo ng wasto yung pag-aaral ninyo sa salita ng Diyos. Intindihin nyo ito mabuti. Yung lesson sa Israel, ito din ang sinabi ni Pablo. Mismo ang ating Apostol Pablo din ang nagpahayag. Ito, sabi ng ating Apostol Pablo,
dito sa unahin natin itong God's covenant remains. Ang pagliligtas, ang tagapagligtas si Kristo ito ay manggagaling sa Sion at aalisin ang kasamaan kay Jacob sa Israel. Kung aalisin yung kasamaan, ibig sabihin, mawawala na, mabablat out na sa kanilang isipan yung kanilang kasamaan, yung kanilang katigasan, yung kanilang rebellious. Papaniwalaan na nila na ang Panginoong Jesucristo ay Misayas. Yun lang naman ang problema Kaya nagkameron ng hiwaga ng mystery, isiningit ito ng Panginoon dahil hindi sila naniwala na si Kristo ay Misaya. Yan Tapos yung future restoration. Ito yung future restoration. Bagamat ang Israel ay kasalukuyang isang tabi sa isang bahagi, hindi sila itinakwil ng Diyos. Ang kanilang pambansang kaligtasan ay tinitiyak sa prophecy na plano ng Diyos. Kung ano din yung propesya sa Israel, ibabalik at ibibigay ng Panginoong Jesucristo. Hindi yun makakalimutan ng Diyos at hindi yun mawawala sa isipan ng Diyos. Ibibigay at ibibigay. Kung anong pangako, pangako. Kaya kung ano din yung pinangako ng Diyos sa Israel, yung pangako sa atin, tutuparin niya din sa ating body of Christ. Ang kaso nga lang, hindi nyo masyadong pinapansin ang body of Christ. Patuloy pa rin kayo sa inyong mga denomination. Kaya, bahala kayo. Ito naman yung hope in God's covenant mercy para din ito sa Israel. Sa kabila ng kasalukuyang kawalan ng paniniwala, nananatili ang tipan ng Diyos sa Israel, siya ang mag-aalis ng kanilang mga kasalanan. Nasa verse 27 po yun. Yan. Dumako na po tayo sa ating conclusion. Yan. Ang kaligtasan ay hindi lamang isang relihiyosong konsepto, kundi ang ipinahayag na plano ng Diyos na unti-unting ibinubunyag sa pamamagitan ng mga dispensasyon. Bawat dispensation ay nagpapakita kung paano nakikitungo ang Diyos sa sangkatauhan sa iba't ibang panahon. Ngunit lahat ay nagtuturo sa kanyang dakilang layunin kay Kristo. Sa dispensation ng biyaya, ng grace, nakikita natin ang kaganapan ng habag ng Diyos na ibinigay ng malaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Hiwalay sa mga gawa, ang paraan ng tamang paghahati, rightly dividing method, ay nagsisiguro na tama nating na ipapaliwanag ang kasulatan na inilalayo ang mga tagubilin ng Diyos para sa Israel mula sa kanyang mga tagubilin para sa katawan ni Kristo. Mayroon pong distinction yun. Kaya iba po yung tagubilin sa Israel at iba rin yung tagubilin sa ating mga body of Christ na atin namang pinagsasama-sama na akala natin kaligtasan natin yun. At pinagmamalaki pa natin kung ano yung ating denomination. Ako galing ako sa ganito, galing akong ganito, ako yung tubong ganito, ako ganito, ito ang pinapahayag ko, pinagmamalaki pa nila, pero wala po yung kwenta. Hindi po yun ang requirement para sa ating kaligtasan. Ipagpatuloy natin, tagubilin ng Diyos para sa Israel mula sa kanyang mga tagubilin para sa katawan ni Kristo. Ngayon, ang banal na hiwaga, ito yung mystery na itinago sa mga nakaraang panahon, ngunit ipinahayag kay Pablo ay ang pagkakaisa ng Hudyo at Hintil sa iisang katawan na naipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng krus ng ating banal na Panginoong Jesucristo. So yan po ang ating conclusion. Napakaliwanag po ng aking pahayag. Sana po ito inyong damhin, sana po inyong namnamin, at sana po inyong cross-examination kung mali po yung sinasabi ko o tama. Kung paniniwalaan nyo hindi, at kung magpapatuloy kayo sa inyong stand, sa inyong paninindigan, sa inyong pananampalataya, kung magpapatuloy kayo sa inyong denomination, alisin nyo na lamang yung sulat ni Pablo sa inyong aklat. Huwag nyo nang aralin. Huwag nyo nang aralin kasi sa inyo walang kwenta yun. Napakaliwanag po ng pahayag ng ating risen Lord Jesus Christ sa ating Apostol Pablo.
na yun pong lahat ng pahayag na yun po ang magliligtas sa atin. Yun ang ating pathway. Yun ang ating daan para sa ating kaligtasan. Sige po, tayo po'y manalangin. Amang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito, sa maikling pahayag na ito na umabot din yata ng isang oras. Yes, Lord God, thank you po sa effort. Thank you po sa pagpapaliwanag din sa akin na ganun din ang ginawa ko para maihahayag ko. Sana po maging blessing ito sa kanila, sa lahat ng pong manunood ng video ito, at sana po maunawaan nila mabuti. Patuloy niyo pong alisin ang takip sa aming mga mata at sa aming mga puso. Patuloy niyo po kaming pagkalooban ng kaligtasan. I-bless niyo po ang bawat isa. Marami po salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.